Hello, ang topic natin is for Circuits 1. This is Circuits which is Mesh Analysis Part 5. So kung hindi nyo pa napapanood yung parts 1, 2, 3, and 4 for the topic Mesh Analysis, ilalink ko na lang sa description para ma-check nyo muna. Para at least meron na kayong idea sa mga isa-solve nating problems ngayon. So magsasolve lang tayo ng more problems dun sa last part at yung mga na-discuss natin tsaka mga na-solve na problems parts 1, 2, 3, and 4. So yung pinakahuling item natin sa part 4, check natin Okay, eto. Number 22. Sige, let's have problem number 23. For problem number 23, find I/O in the circuit. So ito yung circuit natin. Okay, plus minus 60 volts, 4 ohms, 10 ohms, 2 ohms, 8 ohms, then current source arrow up 3 I/O. Tapos ito si I/O. Okay, find the current I/O in the circuit, yung current na nagpa-flow dito sa 4 ohm resistor. So using mesh analysis. Sige, meron tayong ilang meshes. Tatlo, isa, dalawa, tatlo. So assign tayo ng arbitrary direction ng meshes. So pare-pareho na lang na clockwise. Okay? Mesh current I1, mesh current I2, and mesh current I3. Yan. So meron ba tayong special case dito? Actually, yes. Kasi sa gitna ng dalawang meshes, mesh 2 tsaka mesh 3, meron tayong current source. Specifically, anong tawag dito? Meron tayong diamond symbol, tsaka may arrow. So this is controlled or dependent current source na nakadepende yung value sa I/O, yung hinahanap nating current, yung current flowing sa 4 ohm. Okay, edi this is current controlled current source or CCCS. So it's still a current source, kaya we have a mesh, a super mesh. Okay, so may super mesh tayo dyan. So paano gagawin natin kapag may super mesh? So base sa naturo ko, 'di ba, sa mga previous part, i-open natin as if naka-open muna yung ating current source. So copy ko yung circuit. Okay, so i-open ko muna siya as if lang And then magkakaroon tayo ng super mesh na ganyan. So pwede tayong mag KVL. KVL at super mesh. So summation of voltage is equal to 0. So pag-iisahin natin yung KVL equation sa mesh 2 tsaka sa mesh 3. Okay, so simulan natin dito sa KVL equation sa mesh 2. So kapag may voltage source, simulan natin. Kapag clockwise yung direction ni I2, papasok siya sa negative polarity. So gagamitin natin negative 60. Okay? And then, dito sa mga resistors na tayo, yung resistor lang sa mesh 2 is yung 10 ohm. So yung voltage across that resistor due to I2, that will be positive. So by Ohm's law, 10 I2. And then kung merong common resistor sa other mesh, which is siya rin, common siya sa mesh 1 tsaka sa mesh 2, ima-minus natin, minus 10 this time due to I1, current
due to I1 or voltage due to current I1 yung gagamitin natin. Pero negative na siya. Okay? Yung pattern, right? So, wala na, no? So, proceed na tayo sa KVL equation sa mesh 2. So, sa mesh 2, wala na, sa mesh 3 pala, sorry. Wala tayong, voltage source. Okay, so proceed na tayo sa voltage across the resistors. So, positive din yon when we consider the voltage across the resistors due to current I3 sa mesh 3. So, add lang natin yung 2 plus 8, 10. Okay? Then 10 times I3. And then kung merong common resistor sa other mesh, i-minus natin yung voltage across doon due to that other mesh current, which is, yes, si 2 ohm, common sa mesh 1 tsaka sa mesh 3. So, i-minus 2 times I1 natin. Okay? Then, everything is already considered, equate na natin to 0. So, arrange lang natin in chronological order. So, 10I2 minus, unahin ko si I1. Negative 10I1 minus 2I2. So, that will be negative 12. Negative 12I1. Tapos, 10I2, wala ka nang mako-combine. Positive. Then, positive 10. Mali. Negative 12 pala, sorry. Negative 12. Hindi ko sinulat ng negative 12. Negative 12I1. Okay, plus 10I2 plus 10I3. Then, transpose ko na lang to. Itong negative 60 sa kanan. So, magiging positive 60. Okay. Yan. Equation 1. Next. Paano kapag equation 2? Gamit naman tayo ng KCL. Di ba kapag may super mesh, dalawa mabubuong equation, isang KVL, ito, tapos isang KCL. Excuse me, sorry. So, ibabalik ko na sa drawing yung ating CCCS. And then, magke-KCL naman ako dito. Sa node kung saan pwede nating ma-relate yung mesh current, I2, I3, tsaka itong current source. Dito sa node na yan. Okay, sa node A. So, mag-KCL at node A. So, kapag clockwise yung direction ni I2, lalabas siya, palabas siya kay node A. Kung clockwise yung direction ni I3, papasok naman siya, right, sa node A. Yan. So, etong current controlled current source, so sundin nyo lang yung direction na pataas. Okay, so dito sa node A, mag-KCL tayo, summation of current entering equals summation of current leaving. Ano yung entering? Si I3. I3 lang, no? Tapos yung leaving, si I2, tsaka si yung 3IO, yung CCCS value. So, I2 plus 3IO. Pero, i-represent dapat natin tong IO in terms of yung mesh currents. Depende kung kanino siya pwedeng ma-relate, kay I1, I2, or I3. So, nasaan ba nakalocate si, si IO? Diba yan yung current flowing sa 4 ohm? Okay. So, ibig sabihin, equal siya sa I1. Kasi, si I1 lang naman yung dadaloy kay 4 ohm which is yung IO rin yung dadaloy kay 4 ohm. And pareho sila ng direction. So, therefore, IO is equal to I1. Positive. Okay, since pareho ng direction. So, pwede nyo i-substitute ngayon dito, I3 is equal to I2 plus 3IO, papalitan nyo na ng I1. Okay, so transpose ko na lang tong I3 sa kanan. So we will have 0 is equal to 3I1, unahin natin, plus I2, and then magiging minus I3. Okay.
equation 2, or unahin natin, sige, 3i1, sa left side itong variable, 3i1 plus i2 minus i3 is 0. Equation 2. So, may equation 1, 2 na tayo, isa pa. Tatlo kasi yung mesh currents, right? Tatlo din dapat na equation. Saan tayo kukuha ng another equation? Doon sa hindi pa natin nakukuhaan ng KVL na mesh, yung mesh 1. Okay? So, mag-KVL tayo. KVL at mesh 1. Okay? So, summation of voltage is equal to 0. So, meron ba tayo? Simulan natin sa voltage source. Meron ba tayo sa mesh 1? Wala. So, proceed na tayo sa voltage across the resistor. So, lahat yan, positive voltage, yung mga voltage across the resistors due to current I1 sa mesh 1. I-sum up nyo lang. 4 ohm plus 10 ohm plus 2 ohm. 16, right? 16 ohm. 16, then by Ohm's law times the mesh current I1. Next, yung common sa other mesh na resistor. Di ba kay ano nga kanina, kay mesh 1 tsaka kay mesh 2, common si 10 ohm. So, ima-minus natin yon yung voltage across that 10 ohm due to I2. So, negative 10 minus negative 10 I2. Okay? Tapos, si 2 ohm din, kanina, common kay mesh 1 tsaka kay mesh 3. So, ima-minus 2 natin times the mesh current I3. Minus 2 I3. Then, equal to 0 na. Okay? So, this will be equation 3. Okay, so pagsama-samahin na natin yung tatlong equation, then solve na lang natin simultaneously. Equation 1, equation 2, and then equation 3. So again, it's up to you how to solve the systems of equations. Pwede kayong gumamit, kung gusto nyong manually computation, pwedeng gumamit ng substitution elimination method, Gaussian elimination, or Cramer's rule. Pero tayo, gagamitan ko na lang ng calculator. So, 3 systems of equations and 3 unknowns. Kaya naman yan ni Casio 570 ES. So, mag-mode 5, 2 kapag 3 equations and 3 unknowns. So, ang mahalaga lang dito is yung coefficient saka yung constants. So, sa equation 1, negative 12, positive 10, 60. Negative 12, 10, 60. Next, equation 2, 3, ito positive 1, negative 1, 0. 3, 1, negative 1, 0. And then sa equation 3, 16, negative 10, negative 2, 0. 16, negative 10, negative 2, 0. Press equal. Okay. So, ito yung x, siya yung corresponding kay I1. Okay. Ang exact value ay 45 over 26 amps or approximately yan, 1.731 amps. Press equal, si y, yan yung corresponding kay I2. Exact value, 75 over 52 amps. In decimal, approximately 1.442. Next, kay I3 naman, siya si Z. Exact value, 345 over 52. Or approximately 6.635 amps. So, ano bang pinapahanap? Hindi yung tatlong mesh currents. Ang pinapahanap lang ay si I0. Eh, di ba kanina alam na natin, I0 is equal to I1. So, yung I1 lang yung kailangan natin, equivalent to I0. Therefore, I0 is equal to I1,
which is, ito, yung exact value, 45 over 26 amps. In decimal, approximately 1.731 amps. Okay, problem number 20, ano to? 20, hindi, sumobra tayo. 23, okay, 24 na tayo. Problem number 24. Ito naman, find VO. Find VO in the circuit. Okay, so ito yung ating equation, ating circuit. Drawing ko muna. Okay, find VO in the circuit. So, using mesh analysis tayo kasi mesh analysis yung topic. Although VO yung hinahanap. Pwede rin itong gamitan ng nodal analysis. Okay. So, ilan yung mesh currents natin? Tatlo kasi we have 3 meshes. Isa, dalawa, tatlo. Assign na lang tayo ng pare-parehong direction ng mesh currents. Let's say puro clockwise. Ito si I1, ito si I2, ito si I3. Yan. So, simulan natin sa mesh 1. What do you notice? Sa mesh 1, meron tayong current source. Di ba, special case yon, kapag meron tayong current source sa isang mesh, automatic, yung inassign yung mesh current doon, which is yung I1, yan na rin dapat yung value niya. Yung value ng current source na 5 amp. Check nyo lang kung pareho ba ng direction. Kasi pa kanan si 5 amps, si I1 is pa clockwise. Di pareho, di ba? So, positive 5 amps. Otherwise, kung magkasalungat, gagawin nyo lang negative 5 amps. So, therefore, solve na agad si I1 equal to positive 5 amps. So, dalawang equation na lang. So, sa mesh 2 tsaka sa mesh 3, mag-KVL tayo. Kay mesh 2 muna. So, KVL at mesh 2. So, summation of voltage is equal to 0. So, simulan natin sa voltage source. So, dahil clockwise yung direction ni I2, papasok sa negative polarity. So, negative 40. Then, wala nang voltage source. Sa mga resistors naman, voltage across them. Q to I2, so positive dapat yon. And then, add natin 1 plus 2 plus 4. That will be 7. So, 7, then times I2. I2, yan. Tapos, check nyo ulit yung mga common. Diba may common tayo dito sa mesh 1 tsaka sa mesh 2, si 2 ohm. Ima-minus nyo yun, minus 2, then times the mesh current, I1. Okay? Next, meron pa bang common? Yes, si 4 ohm, common sa mesh 2 tsaka sa mesh 3. Ima-minus 4 nyo naman, times I3. Then, wala na. Everything is already considered. Equate nyo na to 0. Okay? Pero, pwede nyo nang substitute yung I1 kasi meron ka ng value para ma-reduce yung number of equations. So, negative 40 plus 7I2 minus 2I1, 5 amps na siya, di ba? Minus 4I3 is 0. So, unahin ko lang tong
7i2, transpose ko na lang yung mga constant sa kanan. Pati ito, magiging constant to, di ba? So, 7i2 minus 4i3 equals, positive na to, si 40, right? Sa kanan. Ito, negative 2 times 5, negative 10. Magiging positive 10 na siya sa kanan. So, 40 plus 10, 50. So, 50 is equal to 7i2 minus 4i3. Ayan, edi equation 1. Kumbaga, parang dalawa na lang hahanapin natin equation. Although tatlo yung meshes kasi nasolve na agad natin si current I1. Diba? Next, so for the second equation, gamitin naman natin yung KVL sa mesh 3. Okay, mag-KVL at mesh 3. So, summation of voltage is 0. Bale, simulan natin sa voltage source kung meron. Yes, meron. Bale, papasok si I3 kasi clockwise siya sa negative polarity. So, minus 20 ang gagamitin natin. Then, proceed na dun sa mga voltages across the resistor sa mesh 3. So, positive sign yon. So, add nyo 4 plus 8. 12. Diba? 12 and then times the mesh current I3. Tapos, ima-minus nyo yung common. Again, the 4 ohm, right? Common sa mesh 2 saka sa mesh 3. Minus 4 times I2 naman. Okay? Yung voltage due to resistor 4 ohm due to the current I2. Equal, so wala na, equal na natin to 0. Yan. And then, simplify lang natin, transpose ko na lang itong constant sa kanan. Bale, 12i3. Unahin ko pala itong negative 4. Negative 4i2. In chronological order tayo. Plus 12i3. Then equal to positive 20 na siya. Okay? So, bale, this is our equation 2. O, tapos na. Isa-solve na lang natin simultaneously yung equations 1 and 2. Okay. So, ang gagamitin natin, mode 5. Madali lang yan imano-mano since dalawa lang naman yung equation. Pero mag-calculate na lang tayo, mode 5, 1. So, yung equation 1 natin, coefficients ay 7, negative 4, 50. 7, negative 4, 50. Tapos, kapag equation 2, negative 4, positive 12, 20. Negative 4, positive 12, 20. Yan. Masasolve natin yung dalawang current. Okay, yung X that corresponds to I2. Sakto, 10 amps. Press equal yung Y that corresponds to I3. So, I3 is 5 amps. So, ang pinapahanap is yung VO, di ba? Ito si VO. O, paano hanapin ngayon si VO? Kung meron kayong current through the 4 ohm, kasi si VO is yung voltage across the resistor 4 ohm from this node to the ground. So, VO is equal, let's say, assign ko yung direction ng current kay 4 ohm na pababa ay, by Ohm's law, VO is 4 ohm times I. Pero paano kukuhain yung I? So, pwede tayong mag-KCL dito. KCL tayo sa node A. So, summation of current entering equals summation of current leaving. So, in terms of yung mga mesh currents I2, I3, bale, kung clockwise si I2, palabas siya sa node A. Kung clockwise si I3, papasok siya sa node A. Tapos, yung inassign natin current ay papasok. Okay? So, summation of current entering sa node A, bale si I, tsaka si I3. So, I plus I3. Then, yung leaving si I2. So, pag sinolve natin si I, transpose si I3 sa kanan, I is I2 minus I3. So, alam na natin yung value ng I2 tsaka I3, right? Ito. So, I is
I3, ano yun? I2 minus I3. I2 minus I3, bale 10 yung I2, minus 5 yung I3, 5 amps. And then by ohms law nga, VO is yung resistance, 4 ohms, times current I. Okay, 4I. So that's 4 times the I, which is 5. 4 times 5, 20 volt. So yung pinaka-answer, VO is 20 volts. Okay, problem number 20. 25 na tayo. For problem number 25, okay, find, ito, hanapin lang daw yung I1, I2, I3. Ito yung mga mesh currents. Drawing natin yung circuit. Plus, minus 12 volts, 2 ohms, 8 ohms, 3 amps, 4 ohms, plus minus 2 VO. Tapos yung inassign sa problem na direction, puro clockwise. So I1, I2, and I3. So, ilang KVL equations meron tayo? Tatlo. Kasi, tatlo yung mesh currents. Pero, check natin kung meron ba tayong special case. May special case kaya tayo? Yes. Kasi, in between the mesh 2 tsaka sa mesh 3, merong uling current source, which is yung 3 amps independent current source. E di may ano tayo, super mesh. So, paano ulit gagawin? Mag-KVL tayo sa super mesh. Sige, copy ko yung circuit. Bale, as if, i-off muna natin yung current source. So, out of the picture muna siya yan. Okay. So, meron tayong super mesh na to. Magka-KVL tayo dyan. Okay? Parang sa kanina, di ba? KVL at super mesh. So, summation of voltage is equal to 0. Again, pag-iisahin lang natin yung KVL equation sa mesh 2 tsaka sa mesh 3. So, simulan natin sa mesh 2. Wala tayong voltage source sa mesh 2. Ito lang, hanggang dito lang yung mesh 2. So, proceed tayo sa resistors, voltages. Bale, add lang natin yung 2 plus 8, positive voltage yun, 10. Then times the mesh current, I2, right? Tapos kung meron siyang common na resistor sa other mesh, ima-minus. Diba si 2 ohm, common sa mesh 1 tsaka sa mesh 2. Bale, minus 2 times the mesh current, I1. Okay, next. Dito naman sa mesh 3. So, simulan natin sa voltage source. This time, meron tayong voltage source. Hindi nga lang siya independent, but dependent or current or controlled. Kasi diamond symbol with polarity. So, this is controlled voltage source. Nakadepende saan? Sa VO. Okay, saan ba si VO? Ito, nakalimutan kong lagay. Nandito si VO. Plus minus VO. So, nakadepende yung value ng voltage source natin sa voltage across the 2 ohm. So, this is voltage-controlled voltage source. So, simulan natin sa voltage across the VCVS. So, dahil clockwise yung current, I3 papasok sa positive polarity. So, plus value to VO. Then, wala na. Doon na tayo sa resistor. Voltage across the 4 ohm, positive yan. 4 times I3.
And then yung common sa mesh 3 tsaka sa mesh 1, si 4 ohm din. Ima-minus nyo yun. Minus 4 times the mesh current I1. Then equal to 0. Okay, so combine natin yung pwedeng i-combine. Bale, si negative 2 tsaka si negative 4. Unahin ko yung I1, negative 6 I1. Tapos, si I2, wala nang mako-combine. Copy, 10 I2. Si I3, wala na. Copy, positive 4 I3. Then, plus 2 VO. Pero, yung VO dapat, i-represent nyo yan in terms of yung mga mesh currents. 'Di ba? So, ano yung representation ng VO in terms of the mesh current? So, assign kayo ng direction niya, yung current kay 2 ohm, pababa. Kasi positive, negative yung polarity. So, dapat papasok yung current kay positive since this is a resistor. So, hanapin nyo yung current na yan ay node A. Mag-KCL tayo, KCL at A. So, summation of current entering equals summation of current leaving. I-relate natin kasi pwedeng ma-involve sa node A, si I1, tsaka si I2, right? So, kung clockwise si I1, papasok. Papasok siya sa node A. Kung clockwise si I2, palabas. Palabas sa node A. Tapos, yung inassign kay I, pababa. So, summation nung current entering ngayon, si I1. Entering, papasok. Summation of current leaving, si I tsaka si I2. Ang goal is ma-solve si I in terms of I1 and I2. So, itatranspose ko si I2 sa kaliwa. I1 minus I2 is equal to I. Okay? Di ba by Ohm's law, yung VO is equal to the resistance 2 times yung current na inassign natin na I, which is yung I in terms na ng mesh currents I1, I2, which is I1 minus I2. Therefore, VO pala is 2 times I, which is yung nasolve natin sa KCL, I1 minus I2. Ayan, so nakuha na natin yung goal, na-represent na natin si VO in terms of the mesh current. So, sasabihin natin, but VO is 2 times I1 minus I2. Tama? Okay. Substitute nyo ngayon dito. So, meron na tayong negative 6I1 plus 10I2 plus 4I3 then plus 2 VO. Papalitan nyo ngayon netong 2 times I1 minus I2 equal 0. Yan. So, i-distribute natin to. So, 2 times 2, 4. Bale, 4 times I1, 4I1. 4 times negative I2, negative 4I2. Okay, and then copy negative 6I1 plus 10I2 plus 4I3. So, meron tayong mako-combine further sa I. Sa I1, negative 6 plus 4. Negative 2 I1. Tapos, sa I2, we have 10 minus 4, 6I2. Tapos, copy lang tong 4I3. So, eto na yung equation 1. Equation 1 pa lang to, no? Next. So, para makuha yung another equation, bale, magke-KVL tayo. Hindi, KCL naman. Kasi tapos na yung KVL. Ito yung KVL equation. Okay? Babalik na natin sa circuit, sa picture, yung current source. Okay, copy ko to. Saan tayo pwedeng mag-KCL?
Okay, dito na lang. Dito sa node na to, let's say node B. So mag-KCL at B. So summation of current entering equals summation of current leaving. So kung yung direction ni I2 is clockwise, papasok siya sa node B. Kung yung direction ni I3 is clockwise, palabas kay node B. So eto, mag-KCL na tayo kay node B. Ano yung mga entering? Si 3 amps tsaka si I2. So I2 plus 3. Then equals leaving si I3. Ayan, so sige, transpose ko na lang tong I3 sa kaliwa, tapos si 3 sa kanan. So I2 minus I3 is negative 3. Equation 2. Isa pa, kasi tatlong mesh currents tayo, tatlo dapat yung equation. So saan pa ba tayo nakapag-KVL? Sa mesh 1. Okay? So mag-KVL tayo at mesh 1. So summation of voltage is 0 sa mesh 1. Simulan natin sa voltage source, meron 12. So yung current I1 clockwise, papasok sa negative polarity. So minus 12. And then, kapag sa mga voltages across the resistor, so positive na yon. Then, add nyo 2 plus 4, 6, right? So, 6 times I1. Then, yung common, ima-minus. So, sa mesh 1 tsaka sa mesh 2, common si 2 ohm. Bale, minus 2 times I2. Okay? Tapos, common din si 4 ohm sa mesh 1 tsaka sa mesh 3. Bale, minus 4 times I3. Then, equal to 0. Ayan. Transpose na lang natin tong negative 12 sa kanan. So, we will have 6I1 minus 2I2 minus 4I3 equals positive 12. Equation 3. Ayan. So, pagsama-samahin na natin yung tatlong equation. Equation 1, equation 2, tsaka equation 3. Then, solve na lang natin simultaneously. So, kaya na yan ng calcu. Mode 5, 2 naman tayo. 5, 2. Again, kung pinapasolve pa sa inyo manually ng prof, isolve nyo manually. Pwedeng substitution, elimination, Gaussian elimination, or Cramer's rule. Pero tayo magka-calculator na lang ha. So, dito sa equation 1, input natin yung coefficients. So, negative 2, 6, 4, 0. Negative 2, 6, 4, 0. Equation 2, so wala tayong 1, I1. Bale, lagyan nyo ng placeholder 0, I1. So, ang i-input is 0, positive 1, negative 1, negative 3. 0, 1, negative 1, negative 3. And then, equation 3, coefficient 6, negative 2, negative 4, 12. 6, negative 2, negative 4, 12. Okay. So, masasolve natin si X, yan yung corresponding kay I1. 3.5. 3.5 amps. So, kay I2, yan, negative 0.5. Then, kay I3, ilan? 2.5. Ano ba yung pinapahanap? Ang pinapahanap ay mesh currents, di ba? I1, I2, I3. So, ito yung sagot natin, yung mga mesh currents. So, I1, 3.5 amps, I2, negative 0.5 amps, and I3 is 2.5 amps. Okay, problem number 24.
25 ata, no? 25. Next, problem number 26. So, find the mesh currents. Ito, medyo marami to. Okay. Find the mesh current. So, inassign naman na sa problem. Ito. I1 clockwise, I2 clockwise. Sa para-parang clockwise, I3, I4, I5. Okay. So, meron pa tayong 5. So, 5 mesh current. So, bubuo tayo ng 5 mesh current, mesh equations. So, simulan natin. Actually, meron pala tayong current source. So, kapag nag-mesh tayo, or no need na tayong mag-mesh pala dito sa mesh 4. 'Di ba? Special case 'yan kapag sa isang mesh, meron kayong current source, automatic. Kung ano yung value ng current source, yan din yung value ng mesh current. Pero check nyo lang kung pareho ba ng direction or opposite. Kapag pareho, positive yung value. Kapag opposite, negative. Check natin, si I4 is clockwise yung inassign, right? Si 3 mA pataas. Magkasalungat, right? Therefore, I4 equal siya sa 3 mA or 3 times 10 to the negative 3, pero negative kasi kasalungat eh. Pero kung kapareha, positive. So, mababawasan pala yung ating mga equation. Kasi, na-solve agad yung isa. Mare-reduce na lang siya to 4. Instead na 5, kasi 5 loop. 1, 2, 3, 4, 5. Solve na si I4. 4 na lang. Pero still, marami pa rin yung 4 ha. Okay, so bale, simulan natin mag-KVL tayo sa KVL at mesh 1. So simulan nyo sa sa voltage source. So dahil clockwise si I1, papasok siya sa negative polarity. So negative 12. Then sum up nyo yung voltages across the within the mesh 1, sorry. 1K plus 3K, 4K. So positive yon, positive 4,000, then times I1. Then kung may common, ima-minus. May common resistor sa mesh 1 tsaka sa mesh 2 si 3K. Bali, minus 3,000 I2. Then may common kay mesh 2, mesh 1 tsaka mesh 3, 1K. So ima-minus nyo 1,000 I3 equals 0. 'Di ba? So, arrange na lang natin, i-transpose natin tong negative 12 sa kanan. So, we will have 4,000 I1
minus 3,000 I2 minus 1,000 I3 equals positive 12. Okay, equation 1. Next, sa equation 2, hanapin natin yung KVL equation sa mesh 2. So, KVL at mesh 2. Summation of voltage is 0. So, wala siyang voltage source. Proceed sa voltages across the resistor sa mesh 2. So, positive yon. Positive. Add nyo, 3K plus 4K. 7K. So, positive 7,000 ay 2. Then, yung common, meron. Common sa mesh 1 tsaka mesh 2 si 3K. Ima-minus nyo, minus 3,000 ay 1. Then, common sa mesh 2 tsaka sa mesh 4 si 4K. Ima-minus nyo, 4,000 ay 4. Okay, equals 0. Pero, si I4 ay meron ng value, di ba? Ano yung value ni I4? Negative 3. So, magiging 7,000 I2 minus 3,000 I1 minus 4,000 times I4 negative 3 times 10 to the negative 3 amps. So, negative times negative, positive. Tapos, maka-cancel out itong tatlong 0 sa 10 to the negative 3, di ba? Bale, negative 4 times negative 3, 12 na lang. Okay, and then arrange ko to in chronological. Unahin ko si negative 3,000 I1, then followed by positive 7,000 I2. Transpose na lang natin tong 12 sa kanan. So, negative 3,000 I1 plus 7,000 I2 is negative 12. Equation 2. Okay, next. Equation 3. So, sa mesh 3 naman tayo mag-KVL. So, KVL at mesh 3. Summation of voltage is 0. Wala tayong voltage source, di ba? So, proceed agad tayo sa voltage across the resistor. So, positive yon. Kapag due to the current I3 sa mesh 3. Add 6 plus 8 plus 1, 14,000. 15,000 pala, sorry. So, 15,000 I3. Then, minus yung common. Si 1K common sa mesh 1 tsaka sa mesh 3. Bale, minus 1,000 I1. Minus 1,000 I1. Tapos, common din, si 8K kay mesh 3 tsaka kay mesh 4. Bale, minus 8,000 times I4. Then, equal to 0. Pero again, si I4 nga ay meron ng value. Diba? Negative 3 milliamp. So, ipa-plug in natin, negative 8,000, I4 is negative 3 times 10 to the negative 3. Okay, so magiging ano na to? Negative times negative 3. So, copy natin to. Positive 24. So, positive 24. Then, maka-cancel out lang tong dalawang 0 ng 10 to the negative 3. Right? And then, arrange lang natin in chronological. Unahin ko si negative 1,000 I1, then plus 15,000 I3, plus 24 is 0. Okay, edita transpose ko na lang tong 24 sa kanan. Negative 1,000 I1 plus 15,000 I3 is equal to negative 24. Equation 3. Okay. May common, sorry, may common pa pala, nakalimutan ko. Kasi, hindi ko na, may mesh pipe pa pala tayo. Okay. Common din pala,
kay mesh 3 tsaka kay mesh 4 ay kay mesh 5 si 6K. Kasi na-consider ko lang na common si 1K tsaka si 8K. Dadagdagan pa natin. Sorry. So, hindi. Pareho lang naman yan. Madadagdagan lang neto. Madadagdagan ng minus. So, minus, ano yung common sa mesh 3 tsaka sa mesh 5 na resistor? 6,000 or 6K ohm. So, minus 6,000 ay 5. Okay? Dadagdagan natin, minus 6,000 ay 5. And sa mesh 2 pala to, sorry. Sa mesh 2 ko nilagay. Dito tayo sa mesh 3, no? Ulit. Dito pala yung mesh 3. So, ito yung dadagdagan natin. Ng minus 6,000 ay 5 na siya. Ito rin, dagdagan. Minus 6,000 ay 5. Okay, dagdagan. Minus 6,000 ay 5. And then lastly, dito sa final equation, madadagdagan ng negative 6,000 ay 5. Yan. Kasi nga, nakalimutan natin i-consider to. Common din naman si 6K sa mesh at saka kay mesh 5. So, equation, ano na to? 3. Isa na lang. Ayun, yung nakalimutan natin i-consider, si mesh 5, pwede rin tayong mag-KVL dyan. Okay? So, KVL at mesh 5. So, summation of voltage is 0. Wala tayong voltage source kay mesh 5. Proceed agad sa voltage across the resistor. So, sum up nyo lang, 6K plus 2K plus 8K. 16. Okay, 16 kilo ohm. So, positive 16,000 ay 5, right? Yan. Thank you for the gift, Project Padayon. Yan, follow nyo si Project Padayon, guys. Meron silang mga products, yung mga note viewers, modules, tsaka posters for engineering. So, nagla-live din tayo niyan. Abangan nyo next time yung mga products nila. Pwede rin kayo mag-check out sa showcase natin sa TikTok. Okay, so 16,000 ay 5 yung voltage across the resistor sa mesh 5. Then yung mga common ima-minus. 'Di ba? Common si 6 kilo ohm sa mesh 2 tsaka sa mesh 5. E di ima-minus 6K, 6,000 times I3. Tapos common si 8 kilo ohm kay mesh 5 tsaka kay mesh 4. Ima-minus 8K or 8,000 times I4. Then equal to 0. So wala na, 'di ba? Pero si I4 nga may value tayo. Negative 3 milliamp eh. So pwede natin i-substitute. So 16,000 I5 minus 6,000 I3 minus 8,000 I4, negative 3 times negative 3 amps. So, makakancel out yung 3 zeros sa 10 to the negative 3. Yung K, makakancel out ng milli. So, matitira is negative 8 times negative 3, positive 24. Then, copy. In chronological, unahin ko si negative 6,000 I3. Then, plus 16,000 I5. Equals 0. Transpose nga lang tong 24 sa kanan. So, negative 6,000 I3 plus 16,000 I5 is negative 24. Yan. So, kompleto na tayo. 4 na yung equation. Na tayo. Solve na tayo ng systems of equations. Gather natin equation 1, 2, 3, and 4. Copy. Equation 1. Equation 2,
equation 3, tsaka equation 4. So, apat yung equations natin. Gamit tayo ng Canon, kaya ni Canon, F789 SGA. Mode 5, 3. So, yung pagkakasunod-sunod nito, dapat I1, I2, I3, I5 equals constant. Kasi yung I4, yun yung nilagpasan natin, may value na siya, di ba? Yung negative 3 times 10 to the negative 3 amps. Bale, lagyan natin ng placeholder. Ito, may I1, may I2, may I3, walang I5. Lagyan natin ng plus 0, I5. So, ang i-input natin, 4,000, negative 3,000, negative 1,000, 0, 12. 4,000, negative 3,000, negative 1,000, 0, 12. Tapos sa equation 2, I1, I2, walang I3, I5. Lagyan nyo ng placeholder, plus 0, I3, plus 0, I5. So, input lang natin, negative 3,000, 7,000, 0, 0, negative 12. Negative 3,000, 7,000, 0, 0, negative 12. Okay. Equation 3, kompleto ba to? Wala siyang I2. Lagyan nyo placeholder. Plus 0, I2. So, ang i-input natin is negative 1,000, 0, positive 15,000, minus 6,000, negative 24. So, negative 1,000, 0, positive 15,000, negative 6,000, tsaka negative 24. Last. So, wala tayong I1, I2. Lagyan nyo placeholder, 0, I1 plus 0, I2. So, ang input natin is 0, 0, negative 6,000, positive 16,000, negative 24. 0, 0, negative 6,000, positive 16,000, negative 24. Yan. So, press equal. Okay. Ito yung si W siya si I1. Exact value ay 381 over 235,250 amps. In decimal, milli. Nakamili na siya. 1.6196 times 10 to the negative 3 amps. So, si I2, press equal, exact value, negative 24 over 23525 amps. Approximately, okay, negative 1.0202, negative 1.0202 times 10 to the negative 3 amps. Then I3, exact value, negative 579 over 235,250 amps. Approximately, okay, negative 2.4612. Negative 2.4612 times 10 to the negative 3 amps. Tapos, I4, negative 57 over, 23525 amps.
approximately negative 2.423 times 10 to the negative. Ang pinapahanap, yung mga mesh currents. Find the mesh current. So, I1 to I5. E di, ano yung sagot natin? Lagay ko lang dito. I5 pala to, sorry. Ito yung I5. Si I4 kasi, yung nasolve na natin. Negative 3 times 10 to the negative 3. Milliamp siya, di ba? Ito yung sagot. I1 to I5. Problem number, ano number na to? 26. 27 na tayo. Okay, problem number 27. So, find pa rin, find mesh currents I1, I2, I3. Pero mas mababa na lang, 3 na lang. Kanina grabe, 5 eh. So drawing ko muna yung circuit. 12 volts. 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. 10 volts. 1 kilo ohm. Puro 1 kilo ohm pala. Okay. Ayan. So, may inassign na rin na direction ng currents. Clockwise, I1, I2, I3. So, tatlong mesh currents, I1, I2, I3, buburin tayo ng tatlong KVL equations. Okay, so mag-summation of voltage is equal to 0 or KVL tayo sa mesh 1 muna. So, simulan nyo sa voltage source. So, dahil clockwise si I1, papasok siya kay 12 volts sa negative polarity. So, negative 12. Tapos, kay 10 volt, clockwise, papasok kay positive polarity. So, positive 10 siya. Tapos, sa mga resistors, positive yung sign ng voltage across them. Add nyo lang 1K plus 1K, 2,000 or 2K. Then, times the mesh current I1. Tapos, kung merong common sa other mesh, i-minus nyo yung resistor 1K. Common sa mesh 1 tsaka sa mesh 2. Minus 1,000 I2. Okay? Equal to 0. So, pag kinumbine tong negative 12 plus 10, negative 2. Okay? Transpose nyo na lang yan sa kanan. So, 2,000 I1 minus 1,000 I2 is positive 2 na siya sa kanan. Pag tinranspose, diba? Equation 1. Next, sa mesh 2, okay? So, mag-KVL at mesh 2 or summation of voltage is 0. So, simulan nyo sa voltage source. So, si I2 is clockwise, papasok siya sa negative polarity ni 10 volts. So, gagamitin natin negative 10. Tapos, sa mga voltages across the resistor, so positive yon. Then, add yung mga resistances sa mesh 2. 1K, 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 3K, or 3,000 I2. Then, common, ima-minus. So, kanina common si 1K kay mesh 1 tsaka kay mesh 2. E di ima-minus 1,000 times I1 natin. Tapos common din itong another 1K sa mesh 2 tsaka kay mesh 3. So, minus din 1,000 I3 naman. Okay?
then equal na to 0. So, transpose lang tong -10 sa kanan, then arrange in chronological order yung mga unknown. Unahin ko si -1,000 I1, followed by positive 3,000 I2, then -1,000 I3. Then, tatranspose nga natin si -10 sa kanan, magiging positive 10. Equation 2. Okay, last, equation 3, so KVL at mesh 3. So, summation of voltage is 0. Sa voltage source muna tayo sa mesh 3. So, clockwise si I3, therefore, papasok sa negative polarity ni 12 volts. So, negative 12 tayo. Okay. Then, sum up yung mga resistors sa mesh 1. Sa mesh 3, positive yung voltage across them lahat. Sum, 1K plus 1K, 2K or 2,000. I3. Tapos, common nga kay mesh 3 tsaka kay mesh 2 si 1K, di ba? Ima-minus natin 1,000 I2. Okay? Then, equal to 0. Yan. Transpose lang si -12 sa kanan, tapos arrange natin in order. -1,000 I2, tapos plus 2,000 I3, then equal to positive 12. Equation 3. Pag sama-samahin na natin yung equations 1 hanggang 3, so solve natin simultaneously. Equation 1, equation 2, tsaka equation 3. Yan. So, kaya na yan ng Casio 570ES, mag-mode 5.2. Okay, ang mahalaga is yung coefficients. Lagyan natin to ng placeholder for I3. Wala di ba? 0 I3. So, yung input natin, coefficients, 2,000, -1,000, 0, 2. 2,000, -1,000, 0, 2. Next, sa equation 2, -1,000, 3,000, -1,000, 10. -1,000, 3,000, -1,000, 10. Next, -1,000, wala tayong I1, lagyan nyo ng placeholder, 0, I1. So, input 0, -1,000, 2,000, 12. So, 0, -1,000, positive 2,000, 12. Ayan. Press equal. Okay. Masasolve natin yung mga values ng currents. So, si X, siya ay para kay I1. That's 5.25 times 10 to the -3. So, milliamp na siya. Press equal. So, si I2, ano naman? 8.5 times 10 to the -3. Tapos si I3, okay, 0.01025. Or pwede siyang 10.25. So, 0.01025 amps. Move nyo lang, 1, 2, 3. 10.25 times 10 to the -3 amps. So, anong tinatanong sa atin? Find the mesh currents I1, I2, I3. So, solve na natin yung problems. I1, 5.25 milliamp. I2, 8.5 milliamp. And I3 is 10.25 milliamp. Okay, problem 27. Okay, next. Problem 28. For problem 28, find I1, I2, I3.
4 amps plus minus 10 volts. One amp. Ten volts, 1 amp, 4 amps, 8 volts. So this is 12 ohms, 6 ohms, 4 ohms, 2 ohms. Okay. So, paano natin to isosolve? Ang hahanapin pala, hindi yan mga mesh current. Ito, si I1, si I2, tsaka si I3. Okay. Sige, mag-assign tayo ng mesh currents. Ilan lahat yung meshes natin dito? Isa, dalawa, tatlo, apat. Okay. Sige, puro clockwise. I1, I2, I3, I4. Okay. Check natin kung meron bang special cases. Yes. Ito kasing sa mesh 1, meron tayong current source, 4 amps. E di automatic, kung ano yung value ng current source, siya na rin yung value ng mesh current I1. 4 amps. Pero check nyo kung positive or negative. Kapag positive, pareho ng direction. Kapag negative, opposite. Pareho sila ng direction eh. Pataas yung arrow ni 4 amp, pa-clockwise si I1, sa same direction. So, positive 4 amps tayo. So, instead pala na tatlo ay apat na equation, mare-reduce. Kasi, na-solve na natin yung I1. So, ang hahanapin na lang si I2, I3, I4. Okay. Meron pa bang special case? Meron. Kasi, si I at si mesh 2 tsaka si mesh 3, in between them is a current source. So, super mesh yan. Diba? Super mesh. Sige. So, paano mag-analyze pag may super mesh? I-off natin as if muna yung current source. So, copy ko yung circuit. So, tatanggalin muna natin sa picture. I-open as if naka-open itong current source. Tapos, saka tayo magke-KVL. KVL dito sa super mesh. Ayan. Separately, independently, So, mag-KVL, KVL, at super mesh. So, summation of voltage is 0. Sa dalawang KVL equation na magkahiwalay, i-consider natin separate KVL equation independently, pero nasa isang equation. Nasa isang summation of voltage is 0. So, sa mesh 2 muna tayo. So, simulan nyo sa voltage source. Diba, pumasok si current I2 dahil clockwise siya sa positive polarity ng 10 volts. So, we will have positive 10.
Then, resistor na tayo, 6 ohm. Yung resistor sa mesh 2 is 6 ohms lang. So, voltage across that, positive, 6, then times I2. Tapos, common siya sa mesh 1, no? Sa mesh 1, meron tayong 6 ohm na common. So, ima-minus natin 6 times I1. Okay, wala na? Sige. Proceed na tayo dito sa mesh 3. Wala siyang voltage source. So, proceed sa voltages across the resistors na agad. So, meron tayong 4 tsaka 2. By the way, positive yon yung voltage across them. Add nyo, 2 plus 4. 2 plus 4, 6. So, 6 times I3. Okay? And then, common si 4 ohm dito kay mesh 3 tsaka kay mesh 4, ima-minus nyo yun. Minus 4, I4. Okay, then equals 0. Pero, alam na natin yung value ni I1, right? I1 is 4 amps. So, pwede nyo nang i-substitute. Sige, substitute natin. Copy ko lang. Tapos, papalitan natin yung I1 ng 4. I-reduce natin yung number of equations, diba? So, magiging 6. Sige, arrange natin in chronological. 6I2 plus 6I3 minus 4I4. Transpose na lang yung constant, si positive 10, tas itong negative 6 times 4. So, negative 10, then negative 6 times 4, negative 24. Pag tinranspose sa kanan, positive 24. Okay. So, magiging ano yan? Six I2 plus 6I3 minus 4I4 is equal to negative 10 plus 24. Negative 10 plus 24 is 14, positive 14. So, this is our pang ilan na to? Unang equation pa lang actually. Tapos, next equation ay yung para sa sa KCL, 'di ba? Kapag may super mesh, magke-KCL tayo doon sa isang node kung saan pwedeng ma-relate yung current source doon sa mga given mesh currents. Tanggalin natin ito. Okay. So, babalik na natin sa picture si current source. Okay. Dito tayo mag KCL sa A. Okay. KCL at A. So, summation of current entering equals summation of current leaving. So, kung si I2 is clockwise, papasok siya kay node A. Right? Kung si I3 is clockwise, lalabas naman kay node A. So, summation of current entering, si I2 lang. Summation of current leaving, si 1 amp, tsaka si I3.
1 plus I3. Or transpose natin si I3 sa sa kaliwa. So I2 minus I3 is 1 amp. Equation 2. Tapos, para sa third equation, sa mesh 4 naman tayo mag-KVL. KVL at mesh 4. Summation of voltage is 0. Simulan natin sa voltage source. So, si I4 is clockwise. Papasok siya therefore sa negative polarity. Anong value nito? 8. So, sa negative polarity ni 8 volt, so bale, negative 8 ang gagamitan. Tapos, sa mga resistor, sum up natin, positive yung polarity ng voltage across the resistors due to I4 sa mesh 4. Sum up nyo, 12 plus 4, 16. Right? 12 plus 4, 16. Okay, 16 I4. 16 I4. And then, yung mga common, ima-minus. Bale, dito sa mesh 1 tsaka sa mesh 2, mesh 4, common si 12 ohm. So, minus 12 natin yun times I1. Okay, tapos dito kay mesh 4 tsaka kay mesh 3, common si 4 ohm, ima-minus 4 natin times I3 equal 0. Pero yung I1, meron na tayong value dyan eh. Remember, yung I1 is 4 amps. So, sa substitute na natin, so negative 8 plus 16 I4 minus 12 I1, 4 minus 4 I3, 0. So, negative 8 plus 16 I4, negative 12 times 4, negative 48, minus 4 I3, 0. So, negative 8 minus 48, negative 56, plus 16 I4 minus 4 I3. Then, equal to 0. Transpose si negative 56, bale, unahin ko si negative 4I3 plus 16I4 equals positive 56. Equation 3. Yan. So, pag sama-samahin natin yung equations 1, tsaka 2 and 3, isa-solve na natin yan simultaneously. Kaya na yan ng Casio. Mode 5, 2. So, yung mahalaga is the coefficient. Sa equation 1, ang pagkakasunod-sunod I2, I3, I4 equals constants. Yung I1 kasi meron na tayo, di ba? I1 is 4 amps. So, 6, 6, negative 4, 14. Tapos sa equation 2, wala tayong I4. Lagyan nyo ng placeholder na plus 0 I4. So, 1, negative 1, 0, 1. 1, negative 1, 0, 1. Tapos sa equation 3, wala tayong I2. Lagyan nyo ng placeholder 0, I2. So, input 0, negative 4, 16, 56. 0, negative 4, 16, 56. Okay, so masasolve nating value ni I2. I2 yon 3 amps. Okay. I3, ano si I3? 2 amps. Si I4, 4 amps. Tapos si I1, alam na natin, 4 amps din, di ba? Yan. Pero hindi ito yung pinapahanap. Hindi yung mga mesh currents eh. Yung mga specific currents, di ba? Like, si I1, yung current
ito, si I1, yung current flowing dito sa 6 ohm. So, saan tayo pwedeng KCL? Dito sa node. Node, ano nang ginamit natin? Node B. Sige, copy natin yung original circuit. So, para mahanap si I1, KCL at B. Summation of current entering equals summation of current leaving. Bale, kung yung direction ni I1 is clockwise, papasok siya kay node B. Kung yung direction ni I2 is clockwise, palabas kay node B. Tapos papasok si I1. No? So, summation of current entering, si I1 tsaka si dapat pala hindi I1 inassign ko dito. Pero sige, capital, sabihin ko na lang, capital, gawin kong capital capital I2, pero same value lang dun sa pagbuo natin ng equation, gagawin ko lang capital just to differentiate kasi mga small I pala yung ginamit sa unknowns right? So, bale, capital I to. So, summation of current entering, si capital I1, small I1. Tapos yung leaving, si I2. Capital I2. So, pag sinolve natin si I1, transpose si capital I1 sa kanan, I1 is capital I2 minus capital I1. Eh, may value na tayo ni I2. So, ito na rin yung mga capitals, natin Gawin ko na lang mga capital to differentiate dun sa mga hinahanap kasi mga small I yun So, ano yung value natin? I2 minus I1. So, 3 minus 4, right? I2 is 3 minus I1 is 4. So, I1 is negative 1 amp. Tapos, next, si I2. Ito naman si I2. Small I2. Mag-KCL tayo, let's say, sa node C. Okay, KCL at C. Summation of current entering equals summation of current leaving. So, kung pa-clockwise si I4, papasok siya sa node C. Kung pa-counterclockwise si I1, pa-clockwise si I1, lalabas, right? Lalabas sa node C. Tapos si I2 papasok. Bale, summation of current entering, si I4, capital I4, tsaka small I2. I2 plus I4. Then yung nag-iisang leaving si I1. Capital I1. Pag sinolve natin dito si I2, transpose si I4, bale I2 is I1 minus I4. So si I1, 4 amps, no? Minus I4, 4 amps. So 0. So 0 pala si I2. Ito yung sagot kay I2, ito yung sagot kay I1. Tapos last si I3. Sige, KCL tayo at node D. So summation of current entering equals summation of current leaving, KCL at D. So assign natin yung direction. Kung clockwise si I4, palabas sa node D. Kung clockwise si I3, papasok sa node D. So, summation of current entering, si I3 na maliit plus si I3 na malaki. Si I3, small, then capital I3. Then, yung leaving, si I4. Okay, I4.
So, para ma-solve si I3, transpose si I3 sa kanan, magiging small I3 is capital I4 minus capital I3. So, si I4, 4 amps minus si I3. Diba? Si I4, 4 amps, si I3 is 2. So, 4 minus 2. 2 amps. Okay. So, na-solve na natin yung problems. Ito yung hinahanap, diba? Yung I3 is 2 amps, I2 is 0 amp, then I1 is negative 1 amp. Okay? Ayun. So, ayun. So, nakasolve din tayo ng ilan? Hanggang 28. Okay, 28 problems for this part 4. Tama? Ade, part 5 na to. So, tuloy na lang natin if ever meron pa tayong isa-solve na more problems. Abangan nyo lang. Basta mag-follow kayo sa akin sa account para ma-notify pag meron tayong video tutorials next time. And mag-subscribe din kayo sa ating channel, Indian Nerd Math Channel. Lilink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin. Okay, pati yung pinaka-playlist ng Circuits 1, this is Circuits, para meron na kayong reference video tutorials for the whole course for Circuits 1, simula sa unang lessons hanggang sa last lessons. So, good luck sa inyong Circuits 1 subject. Sana mapasa nyo siya. Aral lang kayong mabuti. Practice lang mag-solve ng maraming problems. Kayang-kayang nyo yan. Sige, so see you on my next video tutorials. God bless everyone. Bye-bye!